ba maituturing na lusot sa issue ng budget insertion sina Senador Jinggoy Estrada at Senador Joel Villanueva? Yan ay para kay Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Panfilo Lacson. Pinayagan naman lumabas sa Senado si dating DPWH Engineer Bryce Hernandez ng isang araw para kumalap ng ebidensya sa kanyang mga alegasyon. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. So hindi mo kilala si Senator Jinggoy at hindi ka nagdala ng pera sa kanya? Hindi po. Kahit po kay Bryce, wala po akong dinalang pera. Okay. So talagang safe ka na. Please, continue. Yan ang muling biro kahapon ni Senador Rodante Marcoleta kay Senador Jinggoy Estrada sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ukol sa anomalya sa flood control projects. Pero kung si Senador Panfilo Lacson ang tatanungin, hindi pa pwedeng sabihing safe si Estrada. Gayon din si Senador Joel Villanueva na parehong naiugnay ni dating Bulacan 1st District Engineer Bryce Hernandez sa pagtanggap ng kickback. Kasi hindi pa nare-resolve yung sinasabi ni Bryce na nag-insert sila ng, in the case of Senator Jinggoy, yung 355 million sa Bulacan. Senator Joel naman 600 million. Sinabihan ko na rin silang dalawa bago sila umalis na hindi pa nare-resolve ito. Sabi ni Lacson, tugma kasi sa nasa 2025 national budget o yung General Appropriations Act o GAA ang total na 355 million pesos insertions na umano'y ibinaba ni Senador Estrada sa 7 flood control projects sa Bulacan. Sa 355, tatlo yung napuntahan ng team ko, medyo may issue. May issue Kasi yung nga, tatlo, okay. lahat phase 3, pero hindi pa nasisimulan yung phase 1. Yung iba naman, phase 2 and phase 3, pinagsabay ang pagpopondo. Ang isang issue doon, meron na yatang parang nakapag-release na ng pondo sa phase 3. Pero teka muna, nasa phase 1 pa tayo. Parang ganon. So may issue talaga, may issue. Maging ang 600 million pesos na ayon kay Hernandez ay insertion ni Villanueva. Nakita rin ni Senador Sherwin Gatchalian na nasa unprogrammed appropriations ng 2023 budget. Ang unprogrammed appropriations ay bahagi ng pambansang budget pero wala pang nakalaan na pondo at walang detalye sa simula. Kung may babangga ang pondo o kita ay maaari na itong gamitin, bagamat dapat ay sa mahalagang gastusin lang ng gobyerno. Yung kay Senator Joel, totoo yung nahati sa 8 proyekto at nakapagtaka rin doon, lahat uniform 75 million bawat isang proyekto na 8. Pero sabi ni Lacson, may kailangan pang patunayan si Hernandez. May credibility na yung sinasabi niya, ito, in-insert nila, binaba sa aming District Engineering Office. At sila yung sila yung mag-implement. Kaya lang yung issue naman ng talaga bang nagbigay siya ng komisyon doon sa dalawang senador, yun na ipoprove niya ngayon, di ba? Kung meron siyang katibayan, ledger man o kung ano man, yun ang dapat maipakita. Para makuha ang umunay ebidensya, pinayagan ng Senado na lumabas bukas si Hernandez. Pero babalik din kinagabihan para ma-detain dahil sa pagkakasite sa kanya in contempt. Under escort, at hindi pwede mag-overnight para maghanap siya kung ano man yung pwede niyang hanapin. Itinanggi na ni Estrada na sangkot siya sa anomalya at tumaasa aniya ng patas at makatarungang investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure. Sabi naman ni Villanueva, wala siyang kapangyarihan sa unprogrammed funds at hindi siya ang nagpasok ng proyekto roon. Wala aniya siyang kinalaman sa flood control projects at hindi siya nakatanggap ng kickback. Labanan na lang po natin ito sa tamang forum, sa korte. Ididemanda ko po sila. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras.